Sa ating mga balita, buhay ng Iranian Supreme Leader na si Ali Khamenei nanganganib na dahil sa pambobomba sa mismong bahay ni Netanyahu. Iran, napaparanoid na nga ba sa takot dahil sa nalalapit na paghihiganti ng Israel? Kamakailan ay isang drone ang tumama sa mismong bahay ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Pero buti na lang at wala doon ang mag-asawa. Wala namang napaulat na nasaktan sa pambobomba. Ang nasabing bahay ng punong ministro ay matatagpuan sa isang resort town sa Caesarea, Israel. Pinaniniwalaan na ang nasabing drone ay pinalipad ng Hezbollah mula sa Lebanon. Meron ding mga footage na nagpapakita ng isang attack helicopter habang hinahabol naman ang isang drone na pinalipad din sa nasabing lugar. Ayon sa mga ulat, ito daw ang kauna-unahang beses mula nang mag-umpisa ang giyera na pinuntirya ang mismong bahay ng punong ministro. Sa isang tweet sa X, nagbigay ng pahayag si Netanyahu sa naging pag-ataking ito. Ang pagtatangka ng proxy ng Iran na Hezbollah, napaslangin ako at ang aking asawa ngayon ay isang malaking pagkakamali. Hindi nito mapipigilan ako o ang Estado ng Israel mula sa pagpapatuloy ng aming makatarungang digmaan laban sa aming mga kaaway upang tiyakin ang aming kinabukasan. Sinasabi ko sa Iran at sa mga proxy nito sa kanilang axis of evil, ang sinumang magtangkang sakta ng mga mamamayan ng Israel ay magbabayad ng mabigat na kapalit. Ipagpapatuloy namin ang pag-aalis sa mga terorista at sa mga nagpapadala sa kanila. Ibabalik namin ang aming mga bihag mula sa Gaza at ibabalik namin ang aming mga mamamayan sa hilagang hangganan sa kanilang mga tahanan ng ligtas. Maliwanag na ang nasabing pambobomba ay may layong paslangin ang punong ministro dahil kung matatandaan, isang araw bago nito ay idiniklara ng Israel na napatay nila ang leader ng Hamas na si Yahya Sinwar. Ayon kay Amir Ohana, speaker ng parlamento ng Israel, sinabi niya na hindi pwedeng gawing dahilan ang pagkakapas lang sa mga leader katulad ni Sinwar at Nasrallah para i-assassinate din si Netanyahu. Dahil si Netanyahu ay leader ng isang soberanyang bansa habang si Sinwar at Nasrallah ay leader ng isang teroristang grupo. Sinabi naman ni National Security Minister Itamar Ben-Gvir na hindi sila susuko hanggat hindi nila nakakamit ang ganap na tagumpay sa Gaza, Lebanon, Judea at Samaria, at hanggat hindi na ibabalik ang lahat ng mga bihag sa kanilang tahanan. Bilang pagsuporta naman kay Netanyahu, sinabi ng opposition lawmaker na si Israel Beitenu, Now is the time to act and exact a heavy price from Tehran by targeting the country's strategic facilities and military and political elite, adding that the drone attack was further proof that the Iranian regime has no red lines and its stated goal is the destruction of the Zionist entity. Sa Tagalog, ngayon na ang panahon upang kumilos at ipataw ang mabigat na kaparusahan sa Tehran sa pamamagitan ng pagtutok sa mga estratehikong pasilidad at sa mga pinuno ng militar at politika ng Iran. Ang drone attack ay karagdagang patunay na ang rehimeng Iranian ay walang kinikilingang hangganan at ang kanilang hayagang layunin ay ang pagwasak sa Zionist entity. Naniniwala ang gobyerno ng Israel na ang pag-atake sa bahay ng punong ministro ay hindi lamang basta gawa ng mga Hezbollah, kundi ito'y gawa ng mismong hukbong sandatahan ng Iran o ng IRGC. Dahil ang IRGC na ang direktang humahawak sa Hezbollah mula nang masawi ang leader nitong si Hassan Nasrallah. Kaya't maliwanag ito na may intensyong talaga ang Iran na i-assassinate si Netanyahu. Dahil dito, nagkaroon ng dahilan ang bansang Israel upang targetin ang mismong mga leader ng Iran kasama na ang supreme leader nitong si Ali Khamenei. Ayon sa mga eksperto, ang pag-ataking ito ang nagbibigay ngayon ng dahilan upang direktang targetin si Khamenei at hindi na ito mapipigilan pa ng Amerika. Naniniwala sila na walang bansa sa rehiyon ang pwedeng tumutol kung gumanti man ang Israel sa mga leader ng Iran dahil mismong leader ng kanilang bansa ang pinagtangkaan. Ang pakikialam ng IRGC sa Hezbollah ang nagsisilbing justification upang atakihin ng Israel direkta ang Iran. Kapansin-pansin naman na dumistansya ang Iran sa nangyaring pagbomba sa tahanan ng punong ministro. Ayon sa balitang inilabas ng Iran International,
Dinidinay ngayon ng Iran ang anumang pagkakasangkot nito sa insidente at sinasabing ito'y gawa mismo ng Hezbollah at hindi sila. Samantala sa ibang balita, alam na ni US President Joe Biden kung kailan at papaano gagawin ng Israel ang kanilang pag-atake sa Iran. Sa isang interview, inamin ni Joe Biden na sinabi na sa kanya ang kabuuan ng plano ng Israel pero hindi anya sasabihin ang kanyang nalalaman. Do you have a good understanding right now what Israel is going to do in response to Iran's October 1st attacks and when they will actually respond to Iran? Yes, it is. Can you tell us? No. Dahil sa sinabing ito ni Biden, tila napaparanoid ngayon ang Iran at pinagbantaan ang lahat ng nakakaalam ng schedule kung kailan aatake ang Israel. Sa isang tweet sa X ay sinabi ng Foreign Minister ng Iran ang ganito: Ang sinumang may alam o unawa sa kung paano at kailan aatake ang Israel sa Iran at nagbibigay pa ng mga paraan at suporta para sa ganitong aksyon ay dapat papanagutin para sa magiging biktima o kaswalti nito. Dito natin makikita na parang kinokonsensya ng Iran si Biden na pag may nangyaring masama ay kasalanan niya dahil hindi anya siya nakialam at hindi niya sinabi ang kanyang nalalaman.